السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وليال عشر. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at sa unang 10 gabi. Naisip na ba natin o naisip mo na ba kung bakit sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gabing ito? At bakit ito inilarawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na bilang pinakamainam na mga araw sa mundo? Kanyang sinabi, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Tayo ngayon ay nasa harap ng isang natatanging panahon tulad ng paghihintay natin sa mga sale, halimbawa sa paninda, o di kaya malalaking pagkakataon sa negosyo. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng 10 araw na ito upang linisin ang ating mga kaluluwa. May ilan na mga tao na iniisip na ang pagsamba sa mga araw na ito ay para lamang sa mga nagsasagawa ng Hajj, o di kaya para lamang sa mga pumupunta sa Makkah upang magsagawa ng Hajj. Ngunit ang katotohanan ay binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang espiritual na Hajj para sa bawat isa sa atin, kahit nasa loob man tayo ng ating mga tahanan. Bakit ang 10 araw na ito? Anong meron sa 10 araw na ito? Sinabi ng mga scholar, dahil ito lamang ang mga araw sa buong taon kung saan natipon dito o di kaya ay nagsasama-sama ang mga pangunahing uri ng mga pagsamba. Katulad halimbawa ng sala, pagdarasal, pag-aayuno dito, kawanggawa at hajj, at hindi ito natitipon liban sa mga araw na ito. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang mga araw na mas minamahal ng Allah ang mga mabubuting gawa kaysa sa mga araw na ito. Tinanong nila, kahit ang pakikibaka sa landas ni Allah? Sinabi niya, kahit iyon pa, maliban sa isang taong lumabas na handang isakripisyo ang sarili at kayamanan at hindi na bumalik. Kaya naman mga alipin ng Allah, pag-isipan ninyo ang simpleng gawain na ginagawa natin sa mga araw na ito. Tulad ng halimbawa, pag-alala natin sa Allah, o di kaya pagbibigay ng mga kawang gawa, ay maaring maging kasing bigat ng bundok kumpara sa ibang buwan o di kaya ay panahon. At tayo ngayon, sa mga araw na ito ay nandito ang korona ng 10 araw. Ang tinutukoy natin dito ay ang araw ng Arafah. Ito ang araw na kung saan ang pagpapalaya mula sa impyerno at kung saan ipinagmamalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin sa harap ng kanyang mga anghel. At patungkol naman sa pag-aayuno sa araw na ito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pag-aayuno sa araw ng Arafah, umaasa ako sa Allah na patatawarin niya ang kasalanan ng nakaraang taon at ng darating na taon. Isipin mo kapatid, sa pananampalatayang Islam, isang araw ng pag-aayuno ay nabubura ang kasalanan ng 2 taon. At ang pinakamainam mga alipin ng Allah na mga panalangin, pinakamainam na panalangin sa araw na ito
ay ang pagbanggit ng tauhid. Sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a yawmi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rawahu Tirmidhi. Ang pinakamainam na panalangin, ika sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay panalangin sa araw ng Arafah. At ang pinakamainam na sinabi ko at ng mga propeta na nauna sa akin, o di kay bago pa sa akin, ay ang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ang ibig sabihin, walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah lamang. Walang tunay at ganun din wala siyang katambal. Sa Kanya ang paghahari at sa Kanya ang lahat ng papuri. At siya ay may kapangyarihan o kakayahan sa lahat ng bagay. Kaya naman mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, payo natin una sa aking sarili at sa inyo, sa mga araw na ito, hindi sa araw na ito, ay isang tabi mo na ang sabihin natin mga telepono. Isang tabi mo na ang mga walang makabuluhang bagay na ginagawa natin. Mag-isa ka sa iyong Panginoon, kasama ang iyong Panginoon, manalangin ka sa Kanya na Siya lang ang nakakaalam, at ganun din ihanda ang iyong mga listahan ng iyong mga panalangin. Kaya sa araw na ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Shaitan ay tila pinakamaliit at pinakaapi dahil nakikita niya ang napakaraming awa na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. At upang hindi masayang ang oras, narito ang maaring makatulong sa inyo na 4 na bagay na dapat nating pagtuunan. Una ay ang pagbibigkas ng takbir. Pagsasabi natin ng Allahu Akbar, La ilaha illallah. Banggitin ito sa inyong mga tahanan at ganun din sa inyong mga sasakyan. At katulad ng mga sahaba na sila noon ay lumalabas sa mga palengke at kanilang pinalalakas ang pagtatakbir upang marinig at mapaalalahanan ang mga tao. At ganun din, pangalawa, ay gumawa ka ng lihim na kawanggawa. Lihim na sadaka. Humanap ka ng mga totoong mga nangangailangan ng mga tao. Totoong walang-wala na pwede mong tulungan. O di kaya ay tumulong, magbigay ka ng donasyon sa mga mapagkatiwalaan ng mga organisasyon. At ikatatlo mga alipin ng Allah, ay magpasaya ka ng damdamin ng iba. Tawagan mo ang iyong magulang. Kung ikaw ay nasa malayo, tawagan mo ang iyong magulang, kausapin mo ang iyong magulang, at ganoon din ayusin ang ugnayan sa kamag-anakan. O di kayo magsabi ng mga mabubuting salita, gumawa ng mga mabubuting gawain sa kapwa o di kayo sa iba. At ganoon din mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pang-4 na pwede nating pagtuunan, pwede nating pagtuunan ng pandikaya ay gawin ay yung tinatawag na pag-aalay. Yung udhiyah. Sa madaling salita, ito ay yung tinatawag na kurban. Na ito ay para sa may kakayahan na mag-alay. Dahil ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isang dakilang pagsamba. Dinadakila ang mga pagsamba na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lamang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagtatapos, ang 10 araw na ito ay hindi lamang ordinaryong mga araw. Ito ay pagkakataon upang baguhin ng isang tao ang direksyon ng kanyang buhay. At huwag kang lalabas dito na katulad ng pagpasok mo sa mga araw na ito. Simulan mo ngayon alipin ng Allah, na baguhin ang iyong layunin at gawin mong makikita ng Allah sa iyo ang kabutihan. Kaya naman hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maabot natin ang araw ng Arafah.
na kung saan maabot natin ito na habang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa atin at tanggapin niya ang ating mga mabubuting gawa. Kaya kung may natutunan ka sa mensaheng ito, ay ibahagi mo ito upang makamit mo ang gantimpala na pagtuturo ng kabutihan. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagkakatiwala ko kayo sa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.